Na gustong gusto ng mga basher. Pero pag nakakapanood sila ng mga issue, dito sila kumukuha ng mga anong ipangbabato nila sa motor na to kapag wala na silang masabi. Init. Ang init, grabe. Pero yun nga guys, sama ko lang kayo ngayon sa biyahe ko papuntang Cavite. Kasi may home service tayo dun. And kung nakikita nyo yung Odo, ay wait lang, hindi pala nakasit sa Odo, nakasit pala sa Trip. Yan, 1745.3 yung Odo natin ngayon. Technically tapos na ang braking period. Yan, traffic gaming tayo ngayon sa EDSA. 700 kilometers na ang lumipas simula no comprehensive review natin dito noong nagpunta tayo ng Pampanga. Na araw-araw ko siyang ginagamit sa ganitong kondisyon na napakainit, napaka-traffic, napakatagtag ng mga kalsada at saka napakaraming mga sasakyan na kasabayan. Let's talk about kung anong mga napansin kong issue dito, or kung mayroon man akong issue, or kung ano man yung mga nakita ko sa mga group chat na mga naging issue nila sa mga Adventure X nila. Kasi sa akin, so far wala pa naman ako nagiging issue dito. Kasi wala pa rin naman nagbabago sa kanya ngayon, sa hatak, sa performance. Paggamit ko sa kanya, wala pa ako napapansing negatibo. Walang kabig, walang kahit ano, walang mga weird na tunog. Hindi kagaya sa mga nakikita ko sa mga group chat. Sa group chat kasi, na sinalihan ko, dami nilang mga nakikitang issues sa mga motor nila. Ewan kung bakit, ano nangyayari sa mga motor nila. Pero meron akong idea kung bakit ganun. Bakit nagkakaroon ng mga ganong issue yung mga motor nila. Kasi sa akin, yung pagkakuha ko din talaga nito, naramdaman ko din yun, kaya inagapan ko na rin agad. Inagapan in such a way na pag uwi ko sa bahay, bago ako makauwi sa bahay, in-adjust ko na agad siya. So ano yun, mamaya sasabihin ko sa inyo kung ano yun. Sasabihin ko muna sa inyo yung mga naging issue. Wait lang, huwag muna tayo sa bike lane, baka mabash na naman tayo. Ito yung topic na gustong gusto ng mga basher. Pero pag nakakapanood sila ng mga issue, dito sila kumukuha ng mga bala nila kung anong ipangbabato nila sa motor na to kapag wala na silang masabi. So yun, issue sa knuckle bearing. May mga may mga kapares tayong mga motor na ganito, no? Bago pa lang mga motor nila, iba sandaan pa lang na takbo, yung iba kakalabas pa lang ng kasa, ilang weeks pa lang, ilang araw pa lang, basag yung knuckle bearing. Hindi naman pala lahat basag, it's either basag or lumuluwag yung mga knuckle bearing, nag-aalugan yung mga needle bearing, and yung isa pa nga may umaalog daw sa gas tank niya. Group chat, sabi niya, motor daw niya
kumakabig daw. Pero unang-una may natunog daw sa harapan. So pinarepack niya yung shock. Pag parapak niya daw ng shock, okay naman, wala na yung tunog. Wala na yung mga kakaibang tunog dun sa shock ng motor niya or sa harapan ng motor niya kapag ka nalulubak. Pero ang nangyari, masyado naman daw matigas ngayon yung shock, to the point na kumakabig na mag-isa. Mahirap nang iliko, mga ganyan. Tapos lumuluwag na yung mga tornilyo niya sa sobrang tagtag, mga ganon. So mayroon daw mga lumuwag na tornilyo sa gastang niya, umaalog-alog. Sa ay wala namang ganun, partida. Kita nyo naman ako magpatakbo, diba? Pagka mga maluwag-luwag, yung mga walang traffic, nire-retrap ko pa to, pero hindi naman ako nagkaroon ng gano'n na problema. Isa pa, mayroon pa isang issue doon na mayroon daw parang aligas-gas na tunog sa sa pipe. So kakauwi niya pa lang daw ng motor habang nagbibiyahe siya, sobrang init ng makina, tapos may umaaligas-gas daw dun sa motor niya sa may bandang pipe. Ako nung una, oo, nakita ko din yun, naramdaman ko din yun sa akin, pero so far nawala. Kasi sa tingin ko, dahil yun dun sa butas sa ilalim. Pag sobra na yung heat index or sobrang init na ng pipe, sobrang init na ng nilalabas na init ng engine, doon yung sumisirit, yung parang sagitsik na tunog na ewan na sabi niya na parang kumakalaskas. Doon yun. Yung butas kasi na yan, meron yung purpose. Ang tawag dyan whip hole. Ang mga whip hole kasi parang kagaya sa mga din yun nakakita ako yan sa sa wave o kaya sa mga sasakyan, sa mga ibang sa mga ibang motor na mayroong ganyan butas sa ilalim. Yan yung nagsisilbing sa mga combustion. May residue kasi na tubig yun nagiging tubig yung niya napupunta sa exhaust. Kaya minsan di ba makikita nyo sa mga sasakyan nagtutubig yung mga tambucho. Search nyo na lang para mas magkaroon kayo ng idea. Pero yun yung sumasagitsit sa ilalim. Kapag sobrang init na, doon lumalabas, tumatagos yung hangin sa ilalim. Kaya akala mo may tunog na sumasagitsit, lalo pag dumaan ka sa mga ganyan, yan yung mga yan, barikada na yan. May echo yan may echo pabalik sa iyo yan So pag naka-helmet ka, akala mo sumasagitsit yung tunog, pero yung pala hangin lang siya. May point na tinanong ko sa kasayan kung pwede ba takpain yan or what, pero sabi nila wag na lang daw na nakaano yan, kasi normal naman na nandiyan yan. And nag-search na din naman ako na may din naman yan, may benefit, which is yung pagka napasukan ng tubig yung tambucho in any circumstances or anything na mangyari sa kanya, doon lalabas yung tubig sa loob ng tambucho. Anyway guys, so wala akong sugarcoat na bagay dito sa motor na to, kasi wala naman ako mapapala kung sasabihin ko yon, at mga negatibong bagay itatago ko lang. Hindi mangyayari yun, kasi dito sa atin is user experience lang tayo, based on actual user experience lang tayo, kung ano yung mga napansin ko talaga sa kanya, titimbangin talaga natin dito yan. Hindi tayo mag-sugarcoat ng mga bagay-bagay. So kung mayroong issue, sasabihin ko sa inyo. Pero as of now sa akin talaga dito sa motor ko, wala pa ako nagiging issue sa mga ganon kagaya ng sa kanila. Kasi yun nga, gaya ng sabi ko, nung una pa lang naramdaman ko na at inagapan ko na yung mga pwedeng maging issue. Kasi ang kita nyo, diba, trick yung araw, ang init, pero temperature gauge niya okay na. Gaya dun sa mga napanood nyo sa akin sa pangalawa ko yatang video yan about dito sa motor na to, na nagkaroon siya ng check engine, diba, tapos parang nag-overheat siya, which is normal na nangyayari yun. Kasi kapag una
Syempre mainit pa yung makina dahil sobrang dami pa ng friction na natatanggap ng piston tsaka block. So sobrang init niya, yung cooling system niya hindi pa masyadong maayos. Kaya siguro naka-apekto na rin yung sobrang traffic tsaka kulog din dun sa kasa, kaya ganun. Pero so far ito, sa paggamit ko sa kanya, sobrang ganda na. Yun lang is nagamit ko dito guys. Kung napanood nyo yung pangatlong video, pang ilang video ko yun. Ang gamit kong langis dito is Shell Advance na long ride. So yun yung pinag-change oil ko sa kanya. Every 1,000 kilometers pa rin ako nag-change oil. Kasi simula nung nag-first change oil ako ng 500, every 1,000 na lang lagi. So ganun at ganun lang din. Tapos diba sabi sa manual, kung nakita nyo yung mga manual nitong motor na to, na oil filter 1,000 kilometers pwede mo linisin lang siya, pwede hindi palitan. Pero sa akin kasi pinapalitan ko na siya kasi mura lang naman yun, 50 pesos lang naman yung original na Yamaha Sniper VVA na oil filter. So bakit ko titipirin, di ba? Ano pa ba? Mayroon pa issue yung isa maalog yung gulong niya sa likod, yung rear mags niya. Yung rear mags niya nagkaroon ng problema, maalog. Sabi ng kasa daw, mags daw ang sira. Ewan ko kung ano na pag-usapan nila doon, pero turns out nung inayos niya, nilagyan lang nila ng washer, okay na. So ibig sabihin hindi talaga siya issue. So baka minsan may lumuwag lang ulit yun, mayroon lang lumumili dun sa loob, tapos ayun na, doon na siya nagkaroon ng problema. Siguro may mga nag-wear and tear doon, nagkahiwalay na mga pyesa sa likod. Kasi bearing at bearing lang naman din kasi yung naghahawak yun sa ano na yun sa part na yun sa rear mags. Bearing lang ang nag-hold dyan at saka yung nut. Tapos mayroon siya parang metal plate doon. So anywhere na luluwag doon, anything na pwedeng lumuwag doon, isa lang pwede mangyari doon, alam nyo na, tatanggal, maaalog. Minsan nga kahit lumuwag lang yung nut, alog na yung gulong diba? So kapag mas maganda naman talaga na may washer. Kasi pag may washer, maiiwasan mo yung matanggal yung nut. Hindi naman ito. Maiiwasan mong matanggal yung nut niya due to vibration. Taas na nun. O yung kita nyo, diba? Lalim ng lubak nun, pero nagulat lang ako. Umangat ako bigla, pero hindi naman ako natagtag. Due to vibration. So ayun guys, so far yung pa lang naman yung mga nababasa kong mga issue sa kanila. Yun sa motor ko, ito wala naman ako nararamdaman ditong kahit anong issue. Sa dami nang gumagamit na itong Rossi Adventure X150i ngayon, napaka-selective lang ng mga nagkakaroon ng issue. So ibig sabihin, maganda talaga itong motor na ito. And to give you guys the perspective and context, diba ginagamit ko to sa long ride, kung quality sa quality lang din naman, talagang masasabi ko without any sugar coating or biased information na may share ko sa inyo, motor na to talagang masasabi kong quality.
When it comes to quality, ano ba ibig sabihin sa quality? Yung syempre yung pagka, di ba, yung binyahe mo siya, tas long ride, andyan yung tagtag, andyan yung layo ng biyahe, andyan yung init ng panahon, traffic, mga ganyan, andyan dyan na lahat ng mga factors na yan. And given that specific condition and factors, naiuwi ko to ng walang problema. Ibig sabihin, gas and go. Magagas ka bago umalis, magbabiyahe ka ng malayo, sasagupa ka sa ano-ano mong sitwasyon ng kalsada, kung traffic man, umuulan, or may lubak man, or ano pa man. Hindi siya nagkakaroon ng kahit anong problema na malala, or to be specific, hindi talaga siya nagkakaroon ng kahit isang problema sa akin pag uwi. Chinecheck ko to chinecheck ko to lagi pag uwi, chinecheck ko din to lagi bago ako umalis ng bahay. So kapag ganun, tinitignan ko mga bagay-bagay, yung gulong ba malambot, yung mags ba may tama, yung tambucho ba niya may lumuwag na tornilyo, yung mga brakes niya ba nakaipit or kapit. Kasi pag ganun, madali lang solusyonan kapag nakita mo na. Pero kung aabalahin ka niyan sa biyahe tapos pagod ka pa, di ba, mas mahirap. Kaya yun, sinisigurado ko lang din, and so far masasabi ko sa inyo in an honest perspective, actual user experience, na maganda talaga itong gamitin pang long ride, pang araw-araw, pang delivery. And speaking of delivery guys, naglalalamove ako kapag malalayo yung mga biyahe ko sa mga sobrang layo, kasi gusto ko yung rate sa layo pagka malalayo yung mga rate, ay yung mga booking sa lalamove, maganda yung rate medyo ano na din panggas na din pa uwi, o kaya pambili-bili ng mga snacks, mga ganun. Pinanlalamove ko din to kapag malalayo yung biyahe ko. Kaya in terms of delivery, actual usage, everyday, daily ride, mga ganun, mga long ride natin, wala akong masasabing negatibo dito. I-reveal ko lang sa inyo ngayon kung alin yung sinabi ko kanina dun sa first part ng video, na nagapan ko na yun din yung sa tingin ko naging cause ng mga problema ng mga nagpost ng mga issue nila dun sa Rosy Adventure X nila. Ito guys, sobrang simple lang nito. Yung tire pressure or yung PSI nung gulong sa harap at likod. Kasi nung unang paglabas nito sa kasa, naramdaman ko na sobrang tigas ng gulong, na kapag dumadaan ako sa mga matatagtag o mababato, ramdam ko yung yung tagtag, yung vibration, yung kaldag, kumakaldag talaga siya pagka, kahit ganyan lang yan, simpleng ganyan lang, makakaldag talaga yan, hindi gaya ngayon pagka dinadaanan ko na ng mga ganyan. Diba, knuckle bearing, swing arm bearing, yung mag sa likod, kapag matigas kasi yung gulong, yan at yan ang kadalasang unang tatamaan kasi syempre hindi na ma-absorb nung front or rear suspension yung kapag dadaan ka sa mga hindi patag na kalsada. So yun guys, di ba sabi ko about sa tire pressure, yun yung tamang hangin or tamang PSI ng gulong. Kasi nung unang paglabas ko sa kasa nitong motor na to, naramdam ko sa kanya na napakatigas ng gulong. Yun din yung nakikita kong factor sa ibang users kung bakit nagkaroon ng ganung problema sa kanila. Yung mga bearing nila nagkakandabasag, yung mga mags nila nagkakaproblema, which is in my own user experience, wala sa akin, hindi nangyayari sa akin. Kasi nga noong paglabas nito sa kasa, yung bago ko siya uwi, dinaan ko sa gas station para pahanginan yung gulong. So di ba, mostly kapag ka magpapahangin ka ng gulong or hahanginan mo yung gulong, padagdag yung bilang, pataas yung bilang pataas yung bilang ng PSI. Pero ito, nung sinalpak pa siya doon sa sa may hanginan ng gulong sa gas station, ang lumabas sa kanya, imbis na pataas, pababa. So nasa yata 38 or 40 yata yung harapan, yung hangin ng gulong. So
sobrang tigas, kaya sabi ko parang medyo delikado to dinadahan-dahan ko na lang, ayan, hindi ko maramdaman. Yung hangin na nilalagay ko, usually, kahit nung RFI pa yung gamit ko, or kahit nung Roll Sigala pa yung gamit ko, mostly 28 lang yung harap, tapos ang likod 32 or 30. Minsan nga yung harapan ko minsan 26 lang kasi pag alam kong mga matatagtag, binabawasan ko talaga siya, kasi para hindi masyadong pressure yung bearing, hindi masyadong ramdam yung tagtag sa manibela, kasi masakit din sa katawan yun. Kasi kung yung katawan mo sumasakit, paano pa yung mga bearing ng mga maliliit dyan sa knuckle bearing, sa wheel bearing, sa swing arm bearing, yung mga iba-ibang bearing na pwedeng umalog kapag ka nasobrahan sa vibration. So tingin ko yun. So kaya kung maglalabas kayo ng ganitong unit, almost kahit kakalabas nyo pa lang, kahit almost ilang araw pa lang mula sa kasa na nagagamit nyo siya, palitan nyo na agad yung tire pressure niya. Kasi yan, diba, tignan nyo, dinadaan ko siya sa tagtag pero halos wala na lang kasi tama lang yung PSI ko. Yung PSI ko ngayon 26, 32 likod, 26 harap. Ayun, so ayun, malapit na rin ako sa customer, 16 minutes na lang. Siguro magme-merienda lang ako konti dito para may konti akong energy para makagawa ng motor. Ayan, wala namang masyadong malalang issue. To be honest, wala naman talagang issue. Yung iba lang na motor, yung sa kanila, yung mga ibang Adventure X may issue, pero itong sa akin, thank God, wala. Salamat sa Diyos, walang kahit anong issue dito. Kaya tayo, kahit na ginagamit natin to sa ganyan na panganap buhay, kailangan inaalagaan pa rin natin. So proper maintenance, nandiyan na. Pag-change oil, pag-check ng brake pads, pag-check ng oil filter, pagpapalit ng mga panggilid. Yung panggilid pala guys, susunod na natin yan. Abang-abangan nyo na lang. Dito ko na lang siguro tapusin tong vlog para makapag-focus na rin ako sa biyahe ko. Kasi konti na lang naman yan, 12 minutes na lang, nandun na ako sa customer. Tapos ito, kita nyo naman, diba, tuloy-tuloy lang yung biyahe natin. Kahit medyo traffic kanina, pagdating dito wala na masyadong traffic. Yan, palubog na yung araw. Tatambay muna ako saglit kung saan man pwede akong makakain or makapag-snacks man lang or tubig para doon sa gagawin kong customer. Pero mapanood nyo na lang yun sa ibang vlog. Ito kasing vlog natin ngayon, nakapokus to sa mga issue. Ito yung mga gustong-gusto ng mga basher, mga issue ng motor Dito sila kumukuha ng idea kung anong ipang babato nila sa pag wala na silang masabi.